Hi mga kasari, itong araw nga na to ay isa sa pinakamalungkot na araw para sa amin. Dahil pag dumadating talaga ang araw na to ay nanunumbalik talaga ang mga nangyari 4 na taon nang nakakaraan. Parang kailan nga lang pero napakabilis nga lumipas ang panahon. Pero nananariwa talaga ang lungkot, sakit at pangungulila sa pagkawala nga ng aming papa. At nanunumbalik nga yung mga alaala ng mga pinagdaanan niyang sakit, hirap, simula nga nung nagkasakit siya hanggang nawala siya. Ilang araw pa nga lang siya sa bahay ay nangyari na nga ang di inaasahan. Naging mahirap nga rin ang pagstay nila sa ospital dahil inabot nga rin sila ng 2 linggo. Wala nga ibang makapalitan at walang makadalaw dahil nga ng panahon na to ay COVID. Isa nga rin ito sa pinakamabigat na nangyari dahil hindi nga kami makadalaw simula na nagkasakit siya. Puro video call nga lang ang natatanging komunikasyon namin para makausap nga sila. Medyo naging okay na nga rin si Papa nung salina na nga siya ng dugo kaya naman pinalabas na sila ng ospital. Pero ganun pa man hindi pa nga rin talaga nagagamot ang sakit ni Papa. At kailangan niya ay makapagpatingin nga siya sa hematologist. At wala nga ganong espesyalista kung saan nga siya na-confine. At dahil panahon nga ito ng COVID, kailangan niya ay makapag-quarantine sila pagkalabas nila ng ospital. Ilang araw pa nga lang lumipas na kanilang quarantine ay may mga nararamdaman nga ang iba si Papa. At dahil under quarantine pa nga sila ay hinanapan ko nga siya ng online consultation. Na-schedule nga ang kanyang check-up bago nga ang araw na kanyang pagkawala. After nga ng kanyang check-up ay napaschedule naman namin siya sa high precision para sa kanyang mga laboratory. Pero kinagabihan nga lang nang na-check up nga siya ay sobrang sakit nga ng kanyang binti. Hindi ko talaga makakalimutan yung gabi na yon na naririnig ko siya kung paano siya dumaing, kung gaano kasakit yung nararamdaman niya. Napakahirap lang talaga na wala kang magawa at isa pa ay napakalayo namin sa kanya. Hindi na rin talaga ako nakatulog noon sa pag-aalala sa kanya pero awa ng Diyos ay nakatulog naman siya at nakainom nga ng pain reliever. Kaya naman nga nagdesisyon nga ako na kinabukasan nga ay uuwi na nga ako. Dahil sakto nga dahil yung kumpare nga ni Papa na nagtatrabaho dito sa gawin namin ay uuwi nga kinabukasan ng gabi. Naramdaman ko nga na gusto nga rin ni Papa na makauwi ako dahil siya nga rin ang nagsabi sa akin na pwede ako sumabay sa kumpare niya. Kinabukasan nga ay nakausap ko nga ulit si Papa pero okay naman ang kanyang pakiramdam nun kaya medyo kumalma nga ang aking isip at hindi ganong nag-alala. Kaya naman ng mga bandang tanghali ay bumili nga ako ng mga gamot at ibang mga kailangan niya para nga madala ko sa kanya. Pero kinahaponan pa nga lang habang nag-aayos nga ako ng aking mga gamit ay nakareceive nga ako ng tawag. Napakabilis nga ng pangyayari dahil una niya lang naman dinaing ay medyo nalalabo daw yung kanyang mga mata. Tapos nag-CR nga siya dahil parang nadudumi nga siya tapos parang init na init daw siya kaya gustong maligo. At yung tawag sa akin na yon ay kinakausap at tinatawag ko nga siya pero hindi na nga siya nagre-respond kahit kanino. Kaya naman kahit malayo ay dali-dali talaga kami bumiyahe para maabutan pa rin namin siya pero wala na, hindi na namin siya nakausap pag uwi namin. At ilang saglit nga lang ng pagdating namin ay hindi na talaga niya kinaya at bumitaw na talaga siya. Hindi na nga kami nag-abot. Hindi ko na nga siya nabutang nakakausap at hindi na nga rin niya ako nakitang dumating. Ito nga yung mga ala-ala na palaging nanunumbalik at nananariwa na parang kahapon lang nangyari. Pero hindi na nga para ipakita pa nga ang kalungkutan dahil panigurado na masaya na ang aking papa at okay na nga siya roon. Kaya naman nga pinipili namin maging masaya dahil ganyan ang gusto nga ni Papa. Ang gusto niya ay nagkakasiyahan, sama-sama, nagtatawanan, nagsasayawan. Masaya siya pag maraming tao, masaya siya kapag maraming pumupunta sa bahay niya. Pero yun nga, simula nga nang nawala siya ay madalang na nga makita na nagliliwanag ang bahay niya at makitang masaya dito. Pero kahit ganon ay uuwi pa rin kami dito.